ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop na tayo, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good morning! Welcome to P-Pop Live! Yes, it's Paris Pastoral Accompaniment Program. Yes. Yan po ang challenge sa atin ni Pope Francis. So that Amen. all parishes ay sana ay mayroong accompaniment program for the families, of course. Yes! Kaya nga ngayong umaga, talagang nakatuon tayo sa pag-a-accompany. Lalong-lalo na Sa mga bata. Oh, kaya pala bata-batuta. Yan! Ano ay ibig sabihin ng bata-batuta? Alam mo yung bata-batuta? Noon pa yan nung maliliit pa tayo, di ba? Parang sa kalye. Yan yung mga ginagamit na mga, ano bang tawag? Pang kantsaw. Oo, bata-batuta, isang pera. Pagka meron ka iniinis, bata-batuta. Oo, kasi pala, ano ba talaga meaning yan? Yung parang bata-batuta, pwede kang yung inaapi ka, o pwedeng... Yan. Parang ikaw yung subject ng mga bully. Yan, oo, binubuli ka. Parang, ay, bata-batuta ako. Kasi parang inaapi nila ako, parang gano'n. Yun yung ibig sabihin. Ngayon, siyempre, pag alam nila, tawag na siya, ay, bata-batuta, parang kayang-kaya nila yan. Kayang-kaya, parang gano'n. Kayang-kaya. Okay, so, eto ang pag-uusapan natin. Taken from Amoris Laetitia, paragraph 166. This is from chapter 5. Ang chapter na to is Love Made Fruitful. Yes. Ang title niya is Welcoming a New Life. The family is the setting in which a new life is not only born, but also welcomed as a gift of God. Wow! Each new life allows us to appreciate the utterly gratuitous dimension of love, which never ceases to amaze us. It is the beauty of being loved first. Children are loved even before they arrive. Here we see a reflection of the primacy of the love of God, who always takes the initiative. For children are loved before having done anything to deserve it. Importante po talaga yon, yung last na sinabi ni Pope Francis na they deserve to be loved. Bago pa sila makitang may nagagawang maganda, hindi yung nag-aantay tayo na may magawa silang kabutihan bago natin sila pakikitaan ng pagmamahal. Yeah. Ang nairirinig niyo ba yung ibon ng ingay? Okay, ang lakas ano, naririnig mo ba yan? Totoo pong ibon yun na nasa labas. Nasa nature tayo. Para tayo nasa zoo. Nasa sanctuary. Anyway, itong paragraph na to, masyadong touch na touch ako kasi bilang magulang, no? Kaya parang pwede to sa title natin na kaya pala no? Kasi, di ba, bakit yung bata hindi na lang nahulog sa langit ang hawak na natin? Hindi dadaan pa sa mabubuntis tayo. 9 months. 9 months. Imagine mo, bakit Lord, gusto mo pang mahirapan pa kaming magbuntis? Kasi, pinapakita talaga doon na very important na doon pa lang inuumpisahan na natin siyang alagaan. No? Hanggang sa paglabas niya. Ramdam mo na agad na mahal mo siya kasi nahirapan ka di ba? Nung pag-alaga sa kanya. So, meron talagang meaning lahat. Yung process na yon talagang parang sinadya ni God yan to
develop your intimate relationship. Yes. And it started with the fruit. Diba, kinasal ka, nagkaanak kayo because of love. Love, yes. Kaya nabuo yung bata. Kaya hindi mo umpisa pa lang, love na yon. Kaya nabuo because there was love. Kaya paglabas, ina-expect mo, dapat may love kahit wala pa siyang ginagawa. Diba? Yun na yung product nung love. Yes. So, dito pa lang, pinapakita na ng ating Panginoon. Kasi siya ganun He loved us first. Diba? Sabi sa 1 John, nauna nang mahalin tayo ng Diyos. So, ganun din ngayon, ang gusto ni God na gawin natin dun sa bata na naging bunga ng ating pagmamahalan. Oh, yan. Diba? So, ang ganda sana ng transmission of new life because you develop again the transmission of love doon sa bata. Yung iba kasi nakakaramdam, lalo na kung mga pang-4 o pang-5 ng anak yon, no? Nabibigatan na sila. So nararamdaman ng bata yun. Mag-ingat kayo kasi yung inyong nararamdaman, yung inyong feelings na hindi naman ninyo na-express, ayan nako-communicate doon sa bata in the womb. Di ba? Yun yung sinasabi na yung bata, God has prepared it for us para talagang mahalin natin sila before sila magkaroon pa ng malay. Di ba? So that umpisa pa lang, dinedevelop na that the child would feel love. Tsaka alam mo yung sinabi ni God na hindi pa siya lumalabas, no? Mahal na natin siya, excited tayo lumabas. Paglabas natin, sobrang love natin. Kaya sinabi niya dito ni Pope Francis din na kailangan daw mahalin. Hindi mo antayin na kung ano magiging siya. Kasi pag nilagay na natin sa puso natin yon, matatanggap natin kung anong magiging siya. Kasi ang tao, lahat tayo, iba-iba, di ba? Iba-iba yung thumbprint natin, iba-iba ugali. So, hindi natin ini-expect na yung ugali ng anak natin magiging pareho ng ugali natin. Or kung ano yung inaasahan mo. Yes! Kaya nga sinabi, mahalin mo na yan. Nandyan pa sa tiyan mo. Para paglabas niyan, mahal mo na siya kung ano man ang ugali niya. Mamahalin mo pa rin siya. Magulang pa rin. Parang si God yan. Tayo anak ni Lord. Kung ano yung nafe-feel natin kay God, sobrang mahal tayo ni Lord, kahit na nagkakasala tayo, pinapatawad niya tayo, gumagawa siya ng paraan para matuwid yung daan natin, ganun din ang gagawin natin sa mga anak natin. Na kahit ano man ang ugali nila, o kahit ano man yung gusto natin maging sa kanila, hindi nila yun ang gusto, kailangan mahalin pa rin natin sila kung paano tayo minahal ni Lord. Diba? Si God has planted in our heart the love, lalo na dun sa anak natin. And yet, from the first moments of their lives, many children are rejected, abandoned, and robbed of their childhood and future. There are those who dare to say, as if to justify themselves, that it was a mistake to bring these children into the world. Wow! Talaga naman, this is shameful, sabi ni Pope Francis. Sisisihin mo pa yung bata. I know. How can we issue solemn declarations on human rights and rights of children if we then punish children for the errors of adults? Biro mo, ang mga bata, sila ang pinaparusahan dahil nagkamali yung mga magulang nila, yung mga adults, hindi kung i-treat nila yung bata. Kaya naging ganun yung bata. Tapos kasalanan nila. Meron nga sa mga drama, no, yung mga Tagalog drama, sinasabi, ay naku, kung pwede ka lang ibalik ulit sa tiyan babalik kita parang ganun yung mga sinasabi nila diba? Parang napakasakit po yun dahil hindi naman niya kagustuhan na lumabas siya ng ganun. Kayo din yung may kagagawa nun. Tingnan mo yung mga ibang bata, pagkakuan halimbawa anak sa labas, tatawagin, tuksuhin ng mga iba na bastardo, no? Talaga kinokondemn nila yung ganun. Kawawa naman. Kaya tuloy, nagiging masama yung bata na yun. Pagkatapos, diba, gano'n na siya, no? Wala ka nang magawa dun sa yung mga tinatawag siya sa labas. Tapos pag uwi niya sa bahay, hindi mo rin siya titrato ng tama. Dapat man lang, at least,
sa bahay ninyo. Yun. Iba yung pakiramdam niya. Kahit anong gawin sa kanya sa labas, kung maganda ang pakita natin at pagmamahal nararamdaman niya sa loob ng bahay, baliwala sa kanya kahit anong itawag siya sa labas. No? Kasi naramdaman niya yung pagmamahal ng tunay na magulang. Kasi alam mo, meron talaga mga situation na nangyayari yan. Nangyayari talaga yan. That is why the church is encouraged na magkaroon sila ng parang safety space. Meron tayo kapihan. So that yung mga bata na hindi nila nararamdaman sa kanilang tahanan yung love ng kanilang magulang or kasama sa bahay, they have a place in the church na pwede silang magpunta ron. At least maramdaman nila yon. At pagka naramdaman nila yon, they will feel love at yung kanilang aura mag-iiba at dadalhin nila sa bahay. Pwede magbago ang situation sa kanilang bahay. Lahat po ng mga titos and titas natin doon sa kapihan, parang magiging mga tatay, o nanay ninyo, lola, is the family of God. Ninyo, kapatid ninyo. So, punta kayo mga bata doon, no? Kung mga maliliit naman na bata, meron naman tayong mga laruan doon na nilalaro nila, nagro-rosary rin sila doon. At sa mga teenagers, nakakausap talaga natin sila. Sana lahat ng parishes merong ganon, di ba? Because talagang nangyayari yung mga bata na wala naman silang kasalanan and yet they are being rejected doon mismo sa family nila. Okay, so tuloy ko lang. If a child comes into this world in unwanted circumstances, the parents and other members of the family must do everything possible to accept that child as a gift from God and assume the responsibility of accepting him or her with openness and affection. Ang mga magulang talaga ang merong primary responsibility para yung mga bata nagkaroon ng ganong problema maibalik naman doon sa, at least doon sa family niya. So ngayon, sabi nga natin, minsan, nahihirapan agad na tanggapin yan doon sa kanyang family. That's why, meron tayong another option sa simbahan. Sa ngayon, yun sa atin, yung kapihan natin, this is an option para yung mga bata na hindi nila nararamdaman pagmamahal kung saan sila ngayon umuuwi, meron silang mapupuntahan. And siguro may ease up yung mga kabigatan na kanyang nararamdaman. Yung galit, pwedeng mawala yon because that child feels some love doon sa isang area. It is in the church. Tayo ay isang pamilya pa rin. So, sabi rito, for when speaking of children who come into the world, no sacrifice made by adults will be considered too costly or too great. If it means that the child never has to feel that he or she is a mistake or worthless or abandoned to the four winds and the arrogance of man. The gift of new child entrusted by the Lord to a father and mother begins with acceptance, continues with lifelong protection, and has its final goal, the joy of eternal life. By serenely contemplating the ultimate fulfillment of each human person, parents will be even more aware of the precious gift entrusted to them. Yan yung anak nila. For God allows parents to choose the name by which He Himself will call their child for all eternity. Yon, biray mo yung binigyan tayo ni Lord ng authority to name our children. Kaya importante din yung pangalan na binigay natin. Hindi yung, kunyari nagkaroon ng COVID, tinawag ng COVID, yung pala COVID. yung name na binigay mo sa kanya, that becomes his or her identity. Na kung pwede yung identity na yan, makita niya, ma-connect niya sa kanyang mission. Mission. Kaya nga swerte din yung mga nakakapanood ngayon na
may kakasal pa lang o hindi pa nagkakanak, mga anak pa lang. So at least alam niyo kung how will you treat your children, no? Paglabas nila, yung expectations niyo, bawasan niyo na, naku, magiging ano to, scholar, magiging ano to. Basta yung expectation yun na si God ang nagbigay nun, and it is family, no? Pag lumabas yung bata, nabubuo lalo yung pamilya. Yeah. Okay. So, yung ating anniversary, ang theme pala is We Are Family. I got all my sisters. Lapit na yun, ha? Sa November 17, Yes. ang aming nilalagay na date dyan. It is in the morning. Yan. Kaya, Parang kapihan din yan. In-extend lang natin ang time. yan. So, makikita natin dyan talagang family buo. Yes. Kuya, ate magkasama, nanay. Kung nasa abroad yung tatay, di yung nanay nandyan, yung lola, Yeah. yung ano, di ba? So, ngayon pa lang, visit the kapihan para at least magkaroon ka na ng excitement Yeah. doon sa darating na anniversary. It is our 8th year anniversary. Yes, doon po yung registration sa kapihan. Yes. Walang registration sa labas. Kaya dapat ibig sabihin, naka-attend ka ng kapihan, magre-register ko po yung family ko dito. Yes. Amen! Okay, so again, see you next week here in P-Pop Live. Okay, bye-bye.